Sa isang tahimik na baryo sa kabundukan ng Bicol, may isang lugar na tila nilimot na ng panahon, ang Barangay San Mateo. Dati, ito'y isang masiglang komunidad kung saan lahat ng tao ay magkakakilala, nagtutulungan, at sabay-sabay nagdiriwang ng mga pista. Isa sa mga kilalang tao noon sa baryo ay si Luna. Kilala siya bilang isang mabait at masayahing babae, palaging nakangiti, at laging handang tumulong sa kanyang mga kapitbahay. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala ng walang paalam. Ilang taon na ang nakalipas mula noong pagkawala ni Luna, ngunit nanatiling sariwa ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. May mga nagsasabing nagtungo siya sa lungsod para magtrabaho, habang may ilan namang naniniwala sa mas madilim na kwento, na si Luna raw ay naging isang aswang. Matagal nang umikot ang mga tsismis sa baryo tungkol sa mga ganitong nilalang, mga taong nagiging halimaw sa gabi, humahanap ng biktima, at tinatago ang kanilang pagkatao sa liwanag ng araw. Matapos ang 10 taon, nagbalik si Luna sa San Mateo. Nang marinig ng mga tao na bumalik siya, nagulat ang buong baryo. Ngunit iba na ang aura ni Luna, hindi na siya tulad ng dati. Nakatira siya ngayon sa dulo ng baryo, malapit sa kabubatan. Hindi siya nakikisalamuha sa mga tao, at bihirang-bihira siyang makita sa araw. Mas nagpatindi pa ng takot ng mga tao ang sunod-sunod na kakaibang mga pangyayari sa baryo. Isang gabi, may narinig ang mga tao na kakaibang tunog mula sa itaas ng kanilang mga bubungan, parang malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Sa una, inisip ng mga residente na mga ibon lang iyon, pero sa bawat gabi, palakas ng palakas ang tunog. Minsan, tila parang isang malaking nilalang ang lumilipad sa kanilang mga bubong, na parang nagmamasid, naghahanap ng biktima. Nag-umpisang mawala ang mga alagang hayop sa baryo, mga baboy, manok, pati na rin ang kambing ng mga magsasaka. Palaging nababalitaan na tuwing umaga, makikita na lamang ang mga katawan ng mga hayop na tila inubos ang dugo at iniwang wala ng laman. Hindi kaya si Luna ang may kagagawa nito, bulong ng mga tao. Aswang na nga ba siya? Naging mas mapanuri ang mga mata ng baryo kay Luna. Madalas ay may mga kabataang naniniktik sa kanya mula sa malayo, ngunit hindi nila alam kung paano siya mahuhuli. Laging sarado ang bahay ni Luna, at tuwing gabi, tila nawawala siya. Nag-aalinlangan ang karamihan kung totoo nga ang mga paratang, ngunit walang may lakas ng loob na harapin siya. Isang gabi, nagpa siya ang isang batang lalaki na si Carlo na sumunod sa tunog ng pagaspas ng mga pakpak. Sabi niya sa kanyang sarili, kailangang malaman ko kung ano talaga ang nangyayari. Tahimik siyang sumunod sa tunog mula sa kabubatan hanggang sa makarating siya sa isang maliit na burol malapit sa bahay ni Luna. Sa dilim ng gabi, nakita niya ang isang anino na hindi pangkaraniwan. Nakita niya si Luna, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang likod ay nagkaroon ng malalaking itim na pakpak na parang sa isang paniki, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa ilalim ng sinag ng buwan. Hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang nakita. Si Luna, ang dating mabait na kapitbahay, ay isang aswang. Patago siyang bumalik sa baryo, nanginginig sa takot, at ikinuwento sa kanyang mga magulang ang nakita. Ngunit sino ang maniniwala sa isang bata? Gayunpaman, kumalat ang balita, at mas lalo pang lumayo ang mga tao kay Luna. Sa mga sumunod na araw, lalong lumaki ang takot ng buong baryo. Hindi na lang mga hayop ang nawawala, nagiging mas mapangahas ang aswang. Isang gabi, isang buntis na babae ang narinig na sumisigaw sa kalagitnaan ng gabi, at natagpuan siya kinabukasan na halos wala ng malay. Nagising na lamang siya at sinabi na may nilalang na lumipad sa bintana at sinubukang pumasok sa kanilang bahay. Wala siyang ibang matandaan maliban sa malalaking pakpak na bumabalot sa kadiliman. Nang marinig ito ng mga tao, halos lahat ng residente ng San Mateo ay lumayo sa baryo. Ang iba'y nagdesisyon na lumikas, habang ang ilan ay nagtungo sa mga pari at albularyo para humingi ng tulong at proteksyon. Ngunit si Luna, tahimik lang sa kanyang maliit na bahay sa dulo ng baryo, parang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid niya. Hanggang sa isang araw, napagdesisyonan ng mga natitirang matatanda sa baryo na harapin si Luna. Pinuntahan nila siya sa kanyang bahay, dala ang mga pangontra, bawang, asin, at mga rosaryo. Ngunit nang makarating sila sa pintuan ni Luna, nagulat sila nang makita siyang nakatayo sa harap, nakangiti. "Huwag kayong matakot," sabi niya, pero hindi iyon ang boses ng isang tao. May kalamigan at kaibahan sa boses ni Luna, at nang biglang sumiklab ang isang malakas na hangin, naglabasan ang kanyang malalaking pakpak. "Hindi niyo na ako kayang baguhin," sabi niya, habang dahan-dahang umaangat mula sa lupa. "Ako na ngayon ang inyong kinatatakutan."
At sa isang iglap, lumipad si Luna papalayo, dinadala ng kanyang malalaking pakpak ang mga lihim ng kanyang pagkatao. Hindi na siya muling nakita pa sa San Mateo, pero ang mga kwento tungkol sa aswang na may malalaking pakpak sa baryo ng San Mateo ay patuloy na umiikot sa mga susunod na henerasyon. Ngayon, tuwing gabi, kapag naririnig ng mga tao ang pagaspas ng malalaking pakpak sa himpapawid, palagi nilang naaalala si Luna, ang dating mabait na kapitbahay, na ngayon ay naging isang nilalang ng dilim.